Hello po mga kapuso, this is Glyza De Castro, ang gumanap na Reyna Fe Castillo sa GMA Public Affairs and GMA Pictures documentary film, 58. 58 is an animated documentary honoring the victims of the Maguindanao Massacre, and it recently had its world premiere at the 2026 International Film Festival in Rotterdam. It's a big milestone not just for GMA Network, but for Filipino storytelling. And because of that, we're going to dive into some heavy and not so serious questions today. So, ready na ba kayo? At ready na ba ako? Let's go! Of course, nakaka-proud. Kasi amongst many films, isa yung 58 sa na-recognize din. It was part of audience choice sa festival. So, buong time na pinapanood ko yung mga ibang pelikula, pinapalabas din sa screen yung 58, nakasama siya sa top 10. It just means na marami siyang na-touch na mga audience, ang dami siyang na-touch na mga tao, not just Filipinos, but also mga cinephiles around the world. Sa totoo lang, I was a bit emotional after our first screening. Kasi bukod sa first time kong napanood yung pelikula namin, for the very first time, nakita ko yung reaction ng audience. Nakita ko na tumayo sila at pumalakpak sila at nagstay sila. Hindi magaang yung story diba? Mabigat siya and it's not for everyone. I would say, hindi siya yung tipo na pelikula na parang pagkatapos nito gagaan yung pakiramdam mo. Pero it's also a film that after watching it, may inspire ka at masasabi mo sa sarili mo na dapat hindi ko siya makalimutan. Kasi parte siya ng history about injustice. Diba? It tells about a story of a person who seeks justice, and hindi lang naman si Reyna Fe yung humihingi ng hustisya yung mga naging biktima rin talaga ng Maguindanao Massacre. And I think importante na malaman yun ng kabataan para hindi natin makalimutan na may injustice pa rin na nangyayari ngayon sa bansa natin at meron tayong magagawa para labanan yun. Whether it's storytelling, whether it's I don't know, kung anumang platforms yung pwede mong gamitin, 'di ba, para ma-inspire mo yung kapwa mo Pilipino. Ito na nga po. Nung sinabi sa akin na we will be part of an international film festival, syempre parang ang una ko reaction, anong susuotin ko din? Di ba? Parang masaya ako, pero at the same time, parang anong feels ng film festival? Casual lang naman. But I also want to represent Filipino designers na mga kaibigan ko rin. At talagang naniniwala ako sa kakayahan nila, sa creativity nila. And I want to bring them on a global platform. Kasi maraming tao from different parts of the world na attend dun So gusto kong magpasalamat kay Daryl Maat para sa aking ngayon, sa terno ko today. Actually, ito, dinala ko to sa Rotterdam. Kaya lang, hindi ko siya masuotan ng coat dahil yung sleeves niya ganito. Pero madami siyang mga pinadala sa akin na nakita natin na pinost ko sa Instagram. And si Job Dacon, isa rin siya sa mga naging kaibigan ko na designers. At yung story din niya, very sila parang opposite. Si Daryl yung bright, colorful. Si Job yung dark, hunting, 'di ba? Medyo avant-garde na designer. So parang day and night meron akong choice kung ano yung susuotin ko. Gusto kong i-commend yung mga co-actors ko, like sila Mikoy, si Zyrel, si Marco Massa, Zyrel de la Cruz. Siya yung isa sa mga naging anak ko sa pelikula. Si of course sila Direk Ricky Davao, si B-Boy Ramirez. Kasi
sama-sama kaming parang nag-i-imagine Parang dahil hindi namin alam kung ano yung kakalabasan ng pelikula dahil nga animation siya. Tulong-tulong kami sa mga eksena. Parang sa bigat din ng material, minsan kailangan mo talagang kumawala dun para hindi mo siya madala sa bahay. Para hindi ka rin malungkot. Kasi sa totoo lang nakakalungkot talaga yung story. So yun, si Derek Carl din, actually si Derek Carl Papa, napaka-kwela ng tao. Yung humor niya, pasok sa humor ko. And then yung ibang kasama sa prod, kaibigan ko rin, like yung assistant director. So, kahit na mabigat yung ginagawa namin, nagiging light dahil sa mga kasama ko. And that's a wrap! Grabe yung mga questions na yun really brought back so many memories. And sana when 58 hits our local screens, supportahan niyo po ito. It's a story of seeking justice and a reminder na never natin dapat makalimutan ang mga nangyari sa ating lipunan. Thank you for hanging out with me today. Stay brave, stay curious, and see you around. Maraming salamat mga Kapuso, and make sure naka-follow kayo at naka-subscribe sa Kapuso PR.